kailan naman natin i-accept na lang yung mga situations at okay, release na, okay, suko na, o Panginoon, I surrender na, no? At hindi masama, mga kapatid, ang sumuko, ang mag-surrender. Okay, when to accept situation? Kapag it's beyond our control. Kanina, sabi natin, strive for change, lalo na kung ito'y within your power and within your ability, then strive for it. Pero kapag may mga bagay na hindi na natin kayang kontrolin, like some things, no? Some things, example, the past, yung mga natural people's choices, yan, cannot be changed and must be accepted with peace. Kung makikita mo dyan, yung mga objects, guys, na nilagay ko, yan ay mga iba't ibang seasons. Oh, kaya mo bang baguhin yan? Yung mga seasons na yan, hindi kailangan mo na lang tanggapin yan. Kung ikaw ay nagre-reklamo dahil napakalamig, o umuulan ng umuulan, o mga kapatid, ano ba? Susisihin ba natin ang Diyos dahil umuulan, dahil malamig pa rin, o dahil mainit na ulit, dahil ayaw natin na mainit? Sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain sa mundo. Sabi sa English, to everything there is a season. So itinakda na yun ng Panginoon. So kapag hindi mo naman kaya talaga yung kontrolin, and guys, kung itutuloy niyo yung basa na yun, there is season for birth, there is season for death. So even yung pagkabuhay at pagkamatay ay nakatakda yun. So hindi natin yung kayang baguhin. All we have to do is to accept it. Pasalamatan natin ang Panginoon dahil alam niya ang lahat ng bagay. Control yun ng Panginoon. When it leads to greater peace and contentment. Minsan, meron tayo mga sinisikap makuha. Pero what if, guys, na dun sa situation na yung tatanggapin mo na lang kung ano yung ibinigay, ay doon ka lang talaga mapapayapa at doon ka lang makukontento. Minsan, yung parang meron tayong mga bagay na ginugusto, pero may nasasaktan na pala. Alam mo yung parang mapapabuti ka, pero mapapasama yung iba. And sometimes, acceptance may bring peace if striving for change leads to constant stress and unhappiness with no real progress. Minsan kailangan natin matutunan, wag ipaglaban yung gusto natin dahil may ibang papayapa, may ibang magiging kontento kapag tinanggap natin yung ating current situation. Sino guys ang best example natin? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ. Alam nyo ba nung nag-pray siya, si Jesus Christ, bago siya patayin, sabi niya, Lord, kung pwede lang, wag na sanang mangyari sa akin to. Pero not my will, but your will be done. Eh guys, alam nyo ba nung panahon ni Jesus Christ, bago siya ipako sa krus, kung natatandaan niyo yung mga previous teachings natin about Jesus Christ, He was the most powerful man nung mga oras na yun. Meron na siyang kakayanan na wag ituloy yung kamatayan na dapat niyang danasin, yung paghihirap na kailangan niyang danasin. Pero, wala tayong salvation. Walang, hindi makikinabang ang buong mundo, ang humankind, ang human race. Wala tayong magiging pag-asa. So yung paghihirap na daranasin ni Jesus Christ, tinanggap niya. Why? It is for our good ng mas nakakarami. Amen? And guys, sometimes hindi mo kailangan ipaglaban yung gusto mo. Hindi palagi, hindi tayo ang palaging bida. Hindi tayo ang laging Superman at Darna sa bawat kwento ng buhay natin. Minsan, tayo yung supporting roles na tayo yung susupport sa iba. So mga kapatid, kung meron kang situation ngayon at maybe God is answering your question, no? Kung meron kang may complication, meron kang confusion, what to do, maybe God is answering you right now. So kung meron kang mga pinipili na for your personal benefit lang, na nakakapahamak na sa iba, nagdadala na ng kalungkutan, then, siguro may mga bagay talaga na tanggapin natin, sige na nga, sa kanya na, o hindi na sa akin yan.
Amen? When it's a time for patience. Okay, may mga bagay kasi mga kapatid na, eto, halimbawa, alam mo naman na mangyayari pero kailangan mo lang talagang mag-antay. Halimbawa, kapapanganak mo pa lang. Halimbawa, ikaw si Ate Joy. Si Renon gusto na niyang mag-college next week or gusto na niyang pagtrabahuin si Renon next month. Hindi naman pwede. Di ba? Hindi pa pwede yun. Kailangan pa siyang palakihin. Kailangan pa magtrabaho sila mag-asawa ng marami pang milyon pa dapat ang kitain nila. O, di ba, Coco? Aba, hindi mo naman pwedeng, ikay lumaki na, ikay maglakad na. Hindi, kailangan mo talagang tanggapin na there are situations that you have to be patient. Lalo na kung kailangan talaga yan ng mahabang panahon. Di ba? So, all you have to do is to accept it. Not all changes happen immediately. Waiting and trusting in God's timing is best course of action. So, tanggapin mo lang. Mag-antay ka lang. Dahil ang hirap kalaban ng panahon at oras dahil hindi natin yan hawak. Pero ito yung pangako ng Panginoon sa Isaiah chapter 60 verse 22. Ito yung sitwasyon guys nung bansang Israel. Kakaunti sila pero dadami sila. Mga kapuspalad sila pero sila ay magiging makapangyarihang bansa. Ako, ang Panginoon, ang gagawa nito. Pero pagdating ng takdang panahon. Hindi yan sinabi ng Panginoon at kinabukasan naging may makapangyarihan at mayaman na agad ang bansang Israel. Hindi, inantay din nila yung takdang panahon ng ating Panginoon. So ano yung kailangan nating i-accept? Kailangan minsan i-accept natin, we have to wait. Okay, when to accept the situation? Ay, naku mga kapatid, ito kailangan talaga natin ng logic sa buhay natin. When the effort costs more than the benefit. Halimbawa, meron ka talagang pinagsisikapan na makamtan, nagkakandautang na kayo kasi gusto mong maging dancer at kumuha ka pa ng 10 years na course para ka maging dancer. Eh yung iba nga ay kumending lang sa TikTok yung mayaman na. Di ba? So, kapag yung effort, mga kapatid, ay mas malaki yung puhunan kaysa sa kikitain mo, ay nako, wag mo nang i-pursue yung mga bagay na yon. Kasi dun pa lang, logic pa lang. If striving for change leads to excessive damage, division, or suffering, it may be wiser to accept things as they are. Kagaya nung binanggit natin kanina, halimbawa, yung gusto mong mangyari, magre-result to sa pagkakawatak-watak, pagkakahiwa-hiwalay. Okay, nakuha mo yung gusto mo, pero ang dami namang nawala. Ang daming nasira. 'Di ba? So example lang, no? Example lang, cost over benefit. Kung mag-i-invest ka, mamumuhunan ka na 1,000 dun sa isang produkto, tapos maibebenta mo lang siya ng 500. Ay, wag na yan. Lugi ka. 'Di ba? Kailangan maibebenta mo siya ng more than 1,000 kasi yun yung puhunan mo. Amen? So kapag meron tayong ipinaglalaban, kapag meron tayong mga ipinagsisigawan, tingnan natin. Baka naman yung makukuha natin, bunga ng effort natin, ay mas marami yung mawawala sa atin. Yumamang ka nga, ang dami namang kaibigan mo ang nalayo sa'yo. Okay, nakuha mo nga yung role, nakuha mo yung position. 10 naman kayong may galit sa'yo at wala ka ng kakampi dahil nakuha mo lahat ng gusto mo. So may mga bagay guys na kailangan talaga nating tanggapin. Ayan, next. When acceptance is a form of growth. Minsan akala natin yung giving up is a sign of weakness. Pero alam mo, ako naniniwala ako, giving up somehow is a sign of strength. Kasi meron talaga mga battles worth fighting for. Pero meron din mga battles na hindi worth fighting for. Gets yun? Halimbawa, minahal mo yung babae. Yung babae, asawa na talaga ng iba. Ipaglalaban mo ba yun? Diba? Hindi. And sometimes, dahil meron tayo mga gustong-gusto sa buhay natin, nakafocus tayo doon, at ito gusto ko talaga to, ito talaga gusto ko, talagang hindi naman talaga siya meant for you, nami-miss out natin yung maraming bagay na right for us.
Okay, again, ulitin ko minsan meron tayong mga pinagpo-focusan, pinagsisikapan na gusto natin, even if it is not right for us. Pero dahil nakafocus yung attention natin doon, wala na-stagnant na tayo. Na-miss out na natin yung mga bagay na right for us. Tandaan natin na some challenges teach us patience, endurance, and faith. And accepting them can shape our character into profound ways. Minsan akala nga natin parang victim tayo kapag tayo ay nag-give up, kapag isinusurrender natin yung will natin. Pero, di ba mga kapatid, it is somehow one of the best ways to make us strong. One of the best ways to lift us up kapag you are down. Kapag you are humbling yourself. Di ba kapag nagpapakumbaba ka, sabi ng Panginoon, ang sino man nagpapakababa ay ang itinataas ng ating Panginoon. So if your direction, if the direction you want is to go up, sabi ng Panginoon, di bumaba ka muna. Kasi yung nagpapakababa ang itinataas ng ating Panginoon. Guys, sometimes yung akala natin kapag ina-accept natin yung reality na may mga bagay na hindi para sa atin, ay ang sakit. Pero kapag kasi pinilit mo pa rin yung bagay na hindi naman talaga para sa iyo, hindi ba pwede yung pag-surrender mo, nasasaktan ka doon, pero isinesave mo kasi yung sarili mo sa mas maraming sakit dahil give up mo na siya. And sometimes hindi natin nakikita yung benefit minsan ng giving up. Pero tandaan natin, sabi nga ng isang quote na nabasa ko, little giving up produces little growing up. At minsan kapag may mga bagay na pino-force tayo sa buhay natin, ang totoo, nasasaktan tayo. Sabi nga dun sa song, di ba? Minsan nagnanakaw tayo. Pag nag-i-imagine tayo, ninanakaw natin yung kunwari kami, ini-imagine mo. Pero ang totoo, masaya ka habang ini-imagine mo. Pero pag bumalik ka sa realidad, masakit pa din. Mas masakit pa, di ba? So, banda ko rin sinabi niya, I wasn't born for that. O hindi ako pinanganak para doon. So may ibang para sa akin. And siguro before we end, mga kapatid, ito yung gusto kong ibigay na encouragement sa inyo. Alam ko, marami sa inyo, favorite niyo yung Jeremiah chapter 29, verse 11. Pero gusto kong bigyan kayo ng ibang point of view, which is ito naman talaga yung dapat na point of view natin dito sa verse na to. Sa Jeremiah chapter 29, kasi kadugtong nito yung verse 12 and verse 13. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ito yung kadugtong nung napaka-precious verse na to. For I know my plans for you. Pero nalimutan natin na mayroong sinabi ang Panginoon, you will come, you will call on me, and you will seek me. And gusto ko dito ko guys mag-end about sa plano ng ating Panginoon. Napakaganda ng plano sa atin ng Panginoon. Maybe ito nga yung mahirap and challenging sa atin na ano nga yung ipipilit kong ipaglaban? Ano yung tatanggapin ko na lang? God said His plans are perfect and good, but He never showed us the blueprint nung plan niya. Diba? Totoo naman. Ang alam lang natin, maganda yung plano ng Panginoon. Asan yung blueprint ng plano mo? Para alam ko na kung ano yung tatanggapin ko at yung hindi ko pa tatanggapin at pipilitin ko pang baguhin. Pero hindi pinakita yung Lord yung blueprint. Ang sinabi lang niya, maganda yung plano ko sa'yo. Because this is the most exciting part of our journey. Not to know the plans, but to know the planner personally.
Kaya niya sinabi na related dun sa kanyang perfect plans for us, you will call on me and you will find me. So guys, meron akong nabanggit na mga bagay na ito sign na to para mag-strive ka pa ng pagbabago, para ipagpatuloy mo na gustuhin mo na baguhin ng Panginoon niya. Pero ito rin yung mga signs na pwede mo nang i-accept na okay na, give up na ako. Tatanggapin ko na lang kung ano yung meron ako. Pero sa lahat ng yan, it is for you to discover. Naging helper lang itong session natin, pero ang totoo, it is you and God will explore together. At guys, ito yung lagi lang natin gagawin. Huwag kang ma-excite dun sa plano ng Panginoon kasi wala ka nang mababago sa plano ng Panginoon. Perfect na yun. Pero dapat ma-excite ka dun sa planner. Sino ba siya sa buhay mo? At yun yung pagsikapan nating mas makilala pa sa buhay natin. Amen? Hi guys, sana nakatulong ako.